ang bilangan ng kababalaghan. Horror Roll, dito sa Hilakbot Haunted History. Welcome sa ating segment. Ako si Red at narito ang mga creepy grave sites sa buong mundo, kabilang ang nakakahilakbot nilang backstories. Specimens Headstone sa Tico Cemetery. Ang Tico o Training Institute of Central Ohio Cemetery o kilala rin sa tawag na Columbus State Hospital Asylum Cemetery ay may nakakaintrigang libingan na ang tanging nakasulat ay specimens. Ayon sa tala ng kasaysayan, ginamit umano ang sementeryo bilang huling hantungan ng mga namatay na indigent inmate o pasyente ng ospital, maging ng mga batang nasawi sa isang malubhang sakit na inalagaan sa Juvenile Detention Center na kalapit sa gusali ng Tico. Karamihan sa mga nabanggit na bangkay ay yung mga wala nang nag-claim na kahit sinong kaanak. Sa katunayan, may konting bahagdan sa mga puntod sa nasabing sementeryo ang may mga nakasulat na pangalan, ngunit karamihan ay may mga markang M or F bilang pagkakakilanlan sa kasarian na nakalibing. Kasunod ang mga numero na maaaring pananda sa bilang ng nakalibing. Sa saliksik ng Team Haunted History, ang puntod na kung saan nakasulat ang salitang specimens ay maaaring pinaglibingan sa mga inmates na nasawi sa kalupitan ng otoridad ng Tico. Matatandang isa ang institusyon sa may hindi magandang record pagdating sa pag-handle ng kanilang mga inmates na kung saan naitala pa ang hindi mabilang na karahasan ng mga namamahala rito, katulad ng isinaad ng 1981 government report na isinumite ng National Criminal Justice Reference Center. Ipinunto ng ahensya ang umano'y substantial suffering and punishment on their inmates. Hanggang sa kasalukuyan, ang libingang may nakasulat na specimens ay hindi pa rin nabibigyan ng kaliwanagan kung tao nga ba ang nakalibing o kaya ay mga lamang loob ng tao na siyang tinanggal sa mga nakarang isinagawang surgeries. Yaman din lang at kalapit nito ay isang ospital. Sa paniwala ng isang reaksyon mula sa graveaddiction.com, maaaring mga batang isinailalim sa medikasyon ng mga antidepressant and antipsychotic drug ang inilibing doon, partikular ang mga hindi nakayanan ng dosages ng gamot na itinurok sa kanila, subalit wala pa rin namang beripikasyon sa nasabing claim. Ang libingan ni Kitty J. Umikot ang kwento ni Kitty J noon pang 1700 at ayon rito, siya ay isang mahirap, dalagitang maid na kinitilang sariling buhay sa pamamagitan ng pagbigti. Sa katunayan, hindi malinaw kung ano ang totoong detalye sa kanyang kamatayan, subalit isang kwentong bayan ang umusbong at ayon dito, isa umanong biktima ng panggagahasa si Kitty J, habang may ilang account na nagtuturong ang kahihiyan sa kanyang unwanted pregnancy ang nagtulak sa kanya upang gawin ang pagpapatiwakal. Kung susumahin ang nakatala sa kasaysayan ng Inglaterra, ang pagkitil sa sariling buhay ay maituturing na self-murder na ikinukonsidera bilang mortal sin noon pang 18th century. Kinukonsidera ding kriminal ang sinumang kikitil sa sariling buhay, kung kaya't ang paraan ng paglilibing na nararapat sa kanila ay katumbas ng mga nagkasala sa kanilang batas, ang ilibing sa gilid ng kalsada. Naniniwala kasi ang mga tiga roon na sa ganitong klaseng paglilibing maiiwasan ang paggambala ng kaluluwa. Sa kasalukuyan, ito na ang itsura ng kanyang himlayan. Ayon sa mga malalapit sa lugar, minsan umanong may namamataan silang misteryosong lalaki na naghahatid ng bulaklak sa libingan. Kung hindi man, ay ang misteryosong individual na nakasuot ng itim na balabal at kapote at waring lumuluhod pa umano sa harap ng libingan. May ilang report na nagsasabing nakakakita di umano sila ng multo sa mga rearview mirror ng kanilang sasakyan sa tuwing napapadaan sa lugar pagkagat ng dilim. Ang libingan ni Hugh Emerson. Sa katunayan, walang sino man ang may alam kung saan nagmula o kung ano ang katauhan ni Hugh Emerson. May ilang artikulong nagsasabing siya ay ipinanganak sa New York habang ang iba naman ay sinasabing sa Vermont. Magkagayunman, malinaw sa nakaukit sa kanyang puntod ang mga sumusunod.
Sa isang huntahan sa Reddit, maraming espekulasyon sa kung paano ito nakalikom ng pera para magkaroon ng isang marangal na libing at headstone. Sagot ng karamihan sa komento, may posibilidad na nag-travel si Hugh Emerson ng mag-isa sa edad na 54 hanggang sa mamatay na ito noong 1889. Dahilan upang mauwi sa konklusyong marangya ang pamumuhay ni Hugh Emerson. Sa kabila ng mga ito, nananatiling misteryoso ang tunay niyang pagkatao maging sa kung paano siya nabuhay hanggang sa kanyang kamatayan ng nag-iisa. Libingan at ribulto ni Ines Clark. Isa sa mga makatawag pansin sa Graceland Cemetery sa Chicago ay ang estatwa ng isang batang babae na nasa loob ng kahong salamin. Nakaukit sa ibaba nito ang ngalang Ines Clark, subalit misteryosong wala namang kahit na isang record sa lugar ng kung sino mang taong nagmamay-ari ng pangalan. Ayon sa research ng Team Haunted History, malaki ang paniniwala ng mga tiga doon na maaaring inabandona ng kanyang ina si Ines Clark o di naman kaya'y ang kanyang mga lolo at lola na siyang nagpalaki sa kanya. Subalit nababalot rin ng misteryo ang naturang rebulto. Isa nga sa mga interesting urban legend patungkol rito ay ang pagkawala ng estatwa sa tuwing nagkakaroon ng thunderstorm. Base sa naturang account, nagro-ronda di umano ang isang watchman sa sementeryo. Isang mabagyong gabi iyon nang mapansin niyang walang laman ang glass case ng rebulto. Dahil sa karanasang iyon, napatakbo na lamang siya papalayo at hindi na daw nag-duty kinabukasan. Ang libingan ni Lily E. Gray. Sa mga nakaukit pa lang sa epitaph ay maaaring maintriga ka lalo sa bahaging nakasulat ang Victim of the Beast 666 na nakalagay. Dahil dito marami ang nagpalagay na maaaring si Lily E. Gray na ipinanganak noong June 6, 1881 at namatay naman noong November 14, 1958 ay may kaugnayan sa mga demonic acts at Satanism. Ngunit hindi pala. Ito pala ay isang uri ng pagtutol ng kanyang asawang si Elmer L. Gray sa gobyerno nila. Ayon sa research ng Team Haunted History, base na rin sa nakalap ng isang Richelle Hawkes, kinaiinisan umano ni Elmer ang justice system maging ang mga kapulisan dahil sa hindi pagpapatupad ng batas. Dahil sa ganitong views, itinuturo ni Elmer na ang gobyerno ang siyang naging sanhi ng kamatayan ng kanyang asawa kung kaya't ang US government ang pinatutungkulan niya sa isinulat na Victim of the Beast 666. Ang headstone ng isang unidentified baby girl. Taong 1977 nang matuklasan ng dalawang lalaking mangingisda lamang sana sa Walnut Creek ang bangkay ng isang sanggol na babae. Ayon sa deskripsyon ng dalawang nakatuklas, nakasilid sa garbage bag ang kawawang murang katawan ng sanggol. Ayon nga sa sumuring pathologist, may posibilidad na buhay pa ang bata nang ilagay sa garbage bag at namatay na lang nang itinapon na ito sa creek. Sa kasamaang palad, hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nabibigyan ng hustisya ang kamatayan ng kawawang bata. Sa saliksik ng Team Haunted History, base na rin sa developmental story ng kaso, inaasahang muling bubuksan ng mga investigador ang kaso upang matrack ang bagong leads sa pamamagitan ng mga naipreserbang tissues mula sa katawan ng bata. Habang gumugulong ang bagong investigasyon, nananatiling nakalibing sa sementeryo sa Oskaloosa Pleasant View ang batang babae. Ang orihinal na palatandaan sa naturang libingan ng bata ay isang pirasong bakal lamang subalit nawala kung kaya't kumilos ang ilang donors upang muling malagyan ito ng pananda. Sa ngayon, makikita ang kanyang puntod na may nakasulat na ang Giles Corey Memorial Marker. Kung pagbabasehan na nakaukit sa puntod ni Giles Corey, mararamdaman mo kaagad na naging mapait ang kanyang naging kamatayan sa kamay ng mga Salem witch hunters. Hanggang sa kasalukuyan, malinaw pa ring mababasa ang Giles Corey pressed to death September 19, 1962 mula rito. Ayon sa kasaysayan,
Inaresto si Cory noong buwan ng Abril sa parehong taon dahil sa mabigat na akusasyon na siya ay isang mangkukulam. Sa halip na ipagtanggol ang kanyang sarili, nanatiling tikom ang kanyang bibig patungkol rito, dahilan upang mas umugong ang paniniwalang totoo nga ang akusasyon laban sa kanya. Nang mga panahon na iyon, napakakaraniwan lamang ang pag-torture upang mapaamin ang isang may sala. Base sa deskripsyon sa kung paano nila isinagawa ito, pinahiga nila ang walang saplot sa katawan na si Giles at pagkatapos ay pinatungan ng isang malaking board na kung saan ipapatong naman ang malalaking tipak na mga bato. Sa umpisa ay medyo may kagaanan ng mga bato. Subalit, nang mapansing hindi pa rin napapaamin, mas dinagdagan ang bigat ng mga batong ipinapatong sa ibabaw ng board na nasa ibabaw naman ng katawan ni Giles Cory. Dahil tikom pa rin ang kanyang bibig at walang pag-aamin na naganap, dinagdagan ang bigat ng mga bato na nasa ibabaw niya. Hanggang sa ito ang nagdulot ng kanyang kamatayan 2 araw nang simulan ang torture sa kanya. Sa kasamaang palad, walang nakuhang pag-amin ng taong bayan mula kay Giles. At bago natin i-reveal ang first horror sa listahan ng mga creepy gravesite sa buong mundo kasama ang kanilang mga nakakaintriga at nakakahilakbot na backstory, amin kayong inaanyayahan na mag-comment at i-share ang ating horror roll segment ngayon. Maaari ka rin magbigay ng suwestyon sa mga susunod nating bilangan at ilapag iyan sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell ng ating channel, ang Hilakbot Haunted History. Gayon din sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Red Diaries Tagalog Love Stories. Ako po si Red, hanggang sa susunod na bilangan ng kababalaghan, dito lamang sa Horror Roll. Ang libingan ni Timothy Clark Smith. Ito na marahil ang pinakahindi pangkaraniwang libingan sa ating listahan. Base sa mga naitalang kasaysayan, noong 18th at 19th century, lumaganap ang kung tawagay taphophobia o ang takot na mailibing ng buhay, partikular sa bansang Kakanluranin. Kung pagbabasehan ng siyensya noong panahong iyon, ilang medical authorities ang nakatitiyak na ito ay direktang sanhi rin ng cholera outbreak sa panahong iyon. Gayon din ang ilang mga ulat na mga clinical death, subalit muli namang nabubuhay ang pasyente. Mabibigyan rin umano ng patotoo ang kaganapan sapagkat maging ang sikat na manunulat na si Edgar Allan Poe ay inilathala ang patungkol sa mga naging biktima ng premature burial noong 1844. Bunsod nito ay ang paglunsad ng mga imbensyong safety coffins na kung saan nagtataglay ang mga ito ng tubo na magpo-provide ng hangin. May alarm bells at maliit na glass window kung sakaling ang nailibing ay nabuhay muli. Isa itong paraan upang matakasan ng isang individual na nailibing ng buhay ang tiyak na kamatayan at isa nga rito ang libingan ni Timothy Clark Smith. Ayon sa saliksik ng Team Haunted History, si Smith ay naging doktor hanggang sa kanyang kamatayan noong 1893. Isa rin siya sa mga nakasaksi ng paglaganap ng taphophobia. Ito rin ang naging dahilan upang maging siya ay napilitang kumonsulta at magpagawa pa sa mga sepulturero noon ng kanyang sariling burial chamber na may special features tulad ng mga nabanggit. Sa kasalukuyan, matatagpuan pa rin ang kanyang libingan na kakikitaan ng 4 square foot window at may lalim na 6 na talampakan, subalit hindi ganoon malinaw ang maaaninag sa loob nito. May ilan pang claims na nagtataglay ng staircase ang katabi nitong libingan na pwede nilang gamitin paakyat sa ibabaw ng lupa. Ayon sa records, hindi umano nagamit ang mga ipinakabit na tubo ng oxygen at maging ang alarm bell na ipinakabit ni Smith para sa kanyang burial chamber. Isang sapat na dahilan upang makumpirmang patay na nga si Smith at hindi siya isa sa mga naging biktima ng premature burial.